Mga kababayan, Assalamualaikum. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad, at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat, kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran. Magandang araw mga kaibigan. Ayun po, napakinggan natin ang isang makabuluhang mensahe galing sa ating Vice Presidente. Una, yung pinapasalamatan niya ang tiwala ni PBBM sa kanya bilang DepEd Secretary kahit medyo, hindi lang medyo, matindi ang sigalot ng Marcos and Duterte camp. So, sinasabi niya dyan na kailangan siya as DepEd Secretary. Ang basa ko dyan is sinasabi niya na gustong-gusto niya maging DepEd Secretary, hindi siya magre-resign kahit nangyayari yung ganong sigalot. Kaya lang, on the other camp, ano ang kasiguruhan na hindi sisibakin ng PBBM admin si BP Sara as DepEd Secretary? Ano yung chances na sisibakin siya? Kayo, ano sa tingin nyo? Manatili siyang DepEd Secretary or darating ang panahon sisibakin? Ako, ang tingin ko dyan is depende dito sa development sa bangayan ng dalawang kampo. Ang punot dulo ang nilalaban ng Duterte camp, iyong itigil ang People's Initiative. Sabi ni PRRD, sabi niya, pag hindi nyo na ituloy ang People's Initiative, happy days are here again. Hindi na kami magre-reklamo laban sa administrasyon. So, sana mag-decide ang PBBM admin na itigil na yung People's Initiative, and then palagay ko mag-die down na ang sigalot ng dalawang kampo. Ano sa tingin nyo? Sa ngayon, hindi ko pa ma-assess ano talaga ang plano ng PBBM admin tungkol sa People's Initiative. Although may initial response na sila na yung sinuspend na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga signature forms sa at ibang munisipyo o syudad. That's a good development. Kaya lang, wala pa rin tayong assurance na titigil na.
Kasi very clear yung pahayag ng Duterte camp na ang gusto ng mga nagsusulong ng People's Initiative ay isang political agenda na magiging Prime Minister si Speaker Romualdez, and then ceremonial president na lang si PBBM, and pag hinog na ang panahon, sabi ni PRRD, yung anak si Congressman Sandro Marcos ang papalit na Prime Minister. Yun ang nababasa ko sa mga pahayag ni PRRD. So, yun ang nilalabanan ng Duterte camp na dapat maging kontento lang tayo, kontento kayo sa isang term lang. Wag nang patagalin para mabigyan naman ng pagkakataon yung iba. So, hopefully na ma-realize ng PBBM admin na maraming malaking opposition talaga yung ginagawang People's Initiative at hindi na ituloy. Pag hindi na ituloy, palagay ko may maganda pang mangyayari sa ating bansa, kasi yun naman lang talaga ang punot dulo. Yung ICC na yan, sabi ni PRRD, hindi naman siya takot. Kahit hindi siya tulungan ng PBBM admin, kaya niyang depensa ng kanyang sarili. Ang medyo nakakatakot lang yung sabi niya, baka mag Mindanao State kami, Mindanao Republic. Sana biro-biro lang yan. Mahirap yung ganon, yung kahiwa-hiwalay ang Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayokong mangyari nun. Dapat isang bansa pa rin tayo, buo Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. So dito tayo, balik tayo sa issue. Kung patuloy ang bangayan, sa tingin ko kung magpatuloy, hindi ma-resolve yung People's Initiative, tutuloy ng Kamara yung People's Initiative at tapos magtagumpay, and then itong Duterte camp, patuloy ang pagbatikos, patuloy ang paglabas ng hawak nilang ebidensya, kung may hawak man, na lalong mag-strain sa relationship ng Marcos and Duterte. By that time, sa tingin ko, mapipilitan ang PBBM admin na sibakin na si VP Sara. But right now, wala pa akong nakikitang palatandaan, kasi inamin naman ni VP Sara na although nire-respeto niya yung mga pahayag ni PRRD, ni Mayor Baste, hindi naman niya sinasang-ayunan lahat. So, may sariling pag-iisip, may sariling pananaw si VP Sara na napatunayan naman. Sabi nga niya, nagpapasalamat siya sa presidente na nire-respeto ng presidente ang kanyang pananaw. And I still believe na yung relasyon ng presidente at ni VP Inday Sara hindi pa masyadong namantsahan o may pa, yung respeto nila sa isa't isa, tingin ko nandyan pa rin. Okay, kaya ako, as of now, hindi ako nababahala na tanggalin siya as DepEd Secretary. Tingin ko, yung unit team, meron pa rin kaunti. Dahil kay VP Sara, di ba? Nag-attend si VP Sara sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas. To me, that's a good development. Hindi niya initsapuera. Itong si Senator Amy, talagang hindi ata nagpakita sa kick-off rally. Ito na ang medyo papalayo na si Senator Amy. Although naman si Senator Amy, hindi naman niya kinakalaban diretso ang kapatid niya. Idinalangin nga niya. Ang kinakalaban naman ni Senator Amy, itong si Speaker Martin Romualdez. Dahil sa latest na interview ni Senator Amy is sinisira ng Speaker Romualdez ang buong Marcos family, ang buong PBBM admin. Yun ang ayaw niya, kaya nag-iingay. Yung galit niya, hindi mo talaga kaya
tuloy-tuloy yung kanyang investigasyon sa Senado tungkol sa People's Initiative, na napakaganda naman ang resulta ng investigasyon sa Senado dahil yung leader ng pirma, si Mr. Oñate, no choice kundi umamin na may partisipasyon, may tulong si Speaker Romualdez sa People's Initiative nang dahil lang sa picture. Doon sila nahuli sa picture sa mismong bahay ni Speaker Romualdez. Nandun si Mr. Oñate at ang Speaker of the House. So, salamat BP Inday Sara sa mga mensahe nyo na makabuluhan. Hihintayin namin ang mga susunod nyo pang mensahe na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan.